Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo, about na naman ito sa politike ng ating bansa. So ang video ito ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, good news. Lumabas na, Press Marcos, Rody Taubats nalantad, tanggal ang maskara. Diyos ko. Tinanggalan ng maskara ba naman no? So, again, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yun. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang bumagat ng video ito, kakapasok lang, good news, lumabas na, Press Marcos, Rody Taubats nalantad, tanggal ang maskara. Diyos ko, nagkatanggalan ng maskara men. So again, The News Board, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, tanggal ang yabang at Taubats nagulantang matapos mamudmod ng ayuda sa napakahabang pila galing sa pamilya Duterte. Abay digong, nagmamakaawa na wag umanong iwanan ang kanyang pamilya at sila pa din ang piliin para maging leader ng bayan. Abay heto at tinala. So yan kayo, rektahan na. Ibuboto nyo pa rin ba ang mga Duterte this coming 2025 at 2028? Yes or no? Comment down below. Yung sa mga Dutertes, pati yung mga alipores nila. Ng katotohanan, itong paawa effect ng mga Duterte. Alam niyo kung anong sabi niya? Huwag niyong iiwanan ang Duterte kasi hindi naman namin kayo iniwanan. Yun yung pakiusap ni Duterte. Itong mga nakaraang mga araw, yung style ng kampanya ni Duterte, hindi yung dating Duterte na naghari ng Davao. Hindi na. Yung ginagawa ni Duterte ngayon, yan yung typical na ginagawa ng trapo eh. Yung umiikot na barangay, pinakausap yung mga barangay captains, silang dalawa ni Sara, nakikiusap sa mga tao. Yung pag-aasta niya noon na hawak nila ang Davao, iba na ngayon. Makikita niyo naman yung galaw nila eh. Talagang nagmamakaawa sa taga Davao. So ayun, magtatanong din tayo sa mga taga Davao, ano. Comment nga kayo guys kung still now malakas pa rin yung mga Duterte or tagilid na sila or 50-50 na sila dyan sa lugar niyo. Comment nga kayo sa baba. Let me know yung real answer talaga, no? Let us know, man. Na wag naman silang ilaglag. Kumbaga, wag namang ilaglag ang Duterte. Hindi naman namin kayo iniwanan. Sa totoo lang, makikita mo talaga sa galaw ni Duterte ngayon. Alam niya na iba na yung buo ng politika ngayon. Kasi sa matagal na panahon, ang Davao City, walang kalaban ang Duterte. Grabe. Ang ano lang ni Digong, ang ano na ngayon ni Digong, hindi na siya yung nagmamayabang sa tao. Kasi hindi na uubra yung pagmamayabang niya. Na bumenta na yan sa Davao-inyo. Ang ano niya ngayon sa tao, pakiusap na, nagmamakaawa na siya. Hindi na siya yung tipong palaban. Bakit ganyan na ang style ni Duterte ngayon? Yung approach niya na yan. May paawa effect yan. Kaya nararamdaman niya ni Duterte. Ay, si Sara, tingnan nyo. Si Sara, nangangampanya na sa Davao mismo. Ginagawa pa nila yan dati. Alam nila na hindi na kaya ni Baste. Hindi na Grabe. Yan yung mahirap talaga, no? Kapag time will come, magsawa sa'yo yung tao or may nakitaang butas. Mas mahirap kasi yung sa kanila eh. Kasi parang hindi sila nag-iingat na gawin yung mga binibintang sa kanila. Though hindi pa naman natin talaga na totoo talaga yung mga binibintang sa kanila, pero syempre kung hindi mo masagot men, alam niyo na iisipin ng taong bayan. 'Di ba? Gaya ng confidential funds ni BP Sara, hindi niya masagot-sagot. Edi syempre mag-ano ang tao ngayon na baka totoo nga talaga. Edi mas lalo silang mahahati. Mas lalong kokonti yung mga supporters nila. Sila lang din naman yung nagpapahamak sa sarili nila eh. kaya ni Pulong. Hindi pwedeng mawala sa kanila ang Davao. Yun ang kanilang baluarte. Pag nawala sa kanila ang Davao, natalo pa si Sara sa national, wala na sila. Na-expose na, nabudol-budol lang yan. Anong kailangan niya ngayon na gawin? Talagang makiusap na sa Davawin nyo, pag nyo naman kaming ilalaglag. Yan yung totoo. Yan yung totoo dyan. At dahil nga sa lagapak ang mga alipores ni Duterte sa mga survey, abay Taubats, nagulantang. Bakit daw hindi siya pasok sa survey? Samantalang pinagsisilbihan niya naman ang ating kababayan. Kaya heto, kinutusan. Hoy, grabe talaga to si Batomin. Nagdududa pa talaga siya. 'Di ba? Kung naging maingat talaga sila nung time ni Kibuloy, na parang nagmumukha kasi silang pinoprotektahan talaga nila ng todo si Kibuloy. 'Di ba? Dapat sana ang ginawa nila sila mismo yung umusig kay Kibuloy. Daw sinabi nila yun, pero dapat sila yung sila yung talaga na palabasin nila. Imposible namang hindi nila makontak si Kibuloy, 'di ba? Or wala silang mga connection na makausap nila si Kibuloy. Ang ginagawa kasi nila, imbes na pasukuin nila si Kibuloy para doon na sa Senado imbestigahan or whatsoever. Sila mismo yung na parang wala naman kasalanan si Kibuloy. Alam naman si Kibuloy, maawa na kayo. Kawawa na yung mga tao sa KOGC.
Di ba? Imbes panawagan nila si Kibuloy na Kibuloy, sumuko ka na, kawawa naman yung mga tao sa QOGC. Ang panawagan nila, i-pull out nyo yung mga pulis nyo dyan sa QOGC. Kawawa yung mga taga QOGC. So, kita nyo, malaking pinagkaiba nun, men. Di ba? Mas, ano kasi mahahalata kasi kayo na parang meron kayong sinusuportahan, which is yung side nyo. Ni attorney. Bato, ang problema kasi sa'yo, ngayon na nalalantad na ang pambubudol ng Duterte sa sambayan ng Pilipino, lahat ng krimen na nagawa ni Duterte, yung mga patayan, nung panahon ng administrasyon niya, yung mga corruption, yung confidential funds ni Sara, yung Yun. illegal na pugo, Yun. lahat ng kasamaan na nagawa ng Duterte, ikaw ang halos kasama doon. Mayabang siya, nung panahon ni Duterte, may mga hawak pa siyang, pinagmamalaki niya pa, hawak niya pa yung high-powered na, at kasama siya ni Duterte yung nagyayabang noon sa mga patayang nagaganap, pinagbabayaran ni Bato yon. Itong si Bato, laging nagsasalitang kanidepensa kay Duterte. Halimbawa, sila Philip Salvador, Tama. sila Marcoleta, sila Vic Rodriguez, sila Kibuloy, Yan ha, si Philip Salvador na pahala kayo. Para lang kayo nagluklok ng ikalawang Robin Padilla dyan sa Senado. wala, kulilat sa survey. Sabi ni Bato, di bali na daw hindi siya manalo. Basta ang importante daw, pinaglalaban niya ang loyalty niya sa mga Duterte. O yun, yung palang alam mo pala eh. O, diba? Loyalty. Yan yung pangit eh. Nagkakaroon ka ng loyalty eh. Para saan pa tumakbo kang senador? Yung posisyon ng senador, hindi naman yan para sa presidente. Yung posisyon ng senador is para naman yan sa taong bayan. 'Di ba? Dapat Senate President na lang yung tinakbuhan mo. Senate President. Meron na palang posisyon na gano'n, ano. Pero ganyan ba? Parang, Diyos ko, grabe. Tatakbo-takbo ka tapos meron kang loyalty. Kaya nga sila, 'di ba, mga politiko, bawal talaga yang tumanggap ng kahit anumang tulong sa mga negosyante or whatsoever kapag tumatakbo sila kasi pwedeng gamitin yan laban sa kanila or pwedeng hindi na sila makatanggi if ever may kailangan yung mga negosyante yan. 'Di ba? Kasi syempre maglilingkod ka sa bayan, dapat pure talaga yung intention mo para talaga sa bayan. Ano ba ganyan dati si Philip Salvador, grabe yung opinion niya dati nung nakita nating video na parang anong masasabi niyo sa critic ni Duterte, parang madedo na kayong lahat. Pinagsisigawan niya pa talaga. So, ang ending niyan ngayon pa lang malinaw na sa atin na yung si Philip Salvador, if ever manalo yan, alams na. Magiging loyal yan kay Duterte. Diba? Hindi sa Pilipinas. Kasi kung sa Pilipinas ka loyal, wala kang pinipili. Kaya nga dito ako bumilib kay PBBM eh. Kasi syempre, nung nanalo siya, nagmumukha siyang traidor sa paningin ng mga Duterte. 'Di ba? Pero kung iisipin mo talaga ng mabuti, naging loyal siya sa Pilipinas, sa taong bayan. Yung tipong, ang mali ay mali. 'Di ba? Paano pagkakamali nyo yan? Need yung panagutan yan. Di na baling magkasama tayo ng eleksyon. Kasi dapat naman talaga ganun, 'di ba? Yung loyalty mo dapat nasa bansa, nasa Pilipinas kasi yung tinatakbuhan mong mga posisyon para sa Pilipinas yan. Presidente, senador, congressman, lahat para sa Pilipinas yan. 'Di ba? Hindi sa kung sino mang yung mga nilook up mo na mga tao. Tuloy. Hindi ka mananalo, pero okay lang. Basta na ipagtanggol mo ang mga Duterte. O yan yung inabot mo. Ang importante daw na ipagtatanggol niya ang mga Duterte. O tapos iiyak-iyak siya ngayon. Okay, laglag na si Bato. Pupukusan naman natin ngayon na mamulat ang tao kay Bongo. Kailangan magtulong-tulong tayo na i-expose si Bongo. Kasi si Bongo nagkukubli si Bongo eh. Nagkukunwari. Si Bongo, pro-China yan. Huwag kayong maniwala na si Bongo inosente. Huwag kayong maniwala na si Bongo ignorante. Sa lahat ng mga nangyari sa panahon ni Duterte, kasabwat si Bongo dyan. Kasangkapan si Bongo dyan. May papel si Bongo dyan. Ito may sinasabi na naman ulit, Tobats, mga kababayan. Meron na naman meron na naman daw pong dumadami. Desperado na yung mama. Marami na naman Courtesy kay Mark Ramos tapos kanina kay Atty. Enzo. pang adik. Yan sabi ni Tobas. Marami pa rin pamilyang nasisira. Kaya itutuloy ko ang laban kontra illegal na droga. Gusto natin maubos din po yung mga bumabatak. Gusto natin maubos din po yung mga nagtutulak. Pero hindi po sa pamamaraan, mga kababayan, ng bubuyuhin mo, suko na, bubuyuhin mo pang manlaban para bawian ang buhay. Hindi ho yung ganong pamamaraan, mga bossing. Gusto natin, tayo kasi mga kababayan, pro-life tayo eh. Ang bansa ho natin, pro-life, mga bossing, Lalong-lalo na po. Dapat pro-life talaga kasi kawawa naman yung mga ibang kababayan natin, di ba? Napakalaki ng porsyento ng mamayan natin katoliko. At kahit iba pa ho, mga kababayan, lahat po mga pro-life. Yung pamamaraan po kasi nila Tobats, nila Bato de la Rosa, wala eh. Madaming nadamay doon sa kanilang pamamaraan na inosente ho sa droga, mga bossing.
At ang basa nga po, mga kababayan, ng Quadcom sa investigasyon, no, yung mga key individual o yung mga tao na nangunguna daw ho, no, mga boss, si dating Pangulo Duterte, biruin mo ba naman? Paano mo iisipin ho, mga kababayan? Paano mo iisipin na si Michael Yang, sangkot sa illegal na droga? Paano isipin yun? Presidential advisor ng ating Pangulo. Siyempre, diskarte na din ho yun, mga bossing. Ay, ilalagay ko ito para hindi nila pag-isipan. Ilalagay ko sa gilid ko bilang presidential advisor. Paano mo gagalawin? Grabe, no? Yan lang naman talaga yung problema eh. Dati kasi napaniwala talaga ako na parang ang ganda ng layunin ng war on drugs. Pero nung malaman ko itong mga nagsilabasan na mga ano ngayon, mga halimbawa ganyan na parang dahil daw or para daw masolo nila yung business is parang medyo na-realize ko ba na grabe, no? Parang nakakatakot pala yun. Nakakatakot pala yung mindset natin dati. Nakakatakot pala yung pinaniniwalaan natin dati. Yun. Alam niyo ho, mga kababayan, ang dami po nilang mga katanungan na iniiwasan ho lahat, no? Nasagutin. So, paano ho ito, mga bossing? Yung iniiyak ni Bato de la Rosa na marami na naman daw pong adik, kaso, ang basa ng Quadcom doon sa kanilang investigasyon, pangunguna ng dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin, ang dating Pangulong Duterte, himod wet pack si Tomas dyan. Di ba? Kaya nga ho nagkaroon ng mga hearing ni Tomas. Yung mga hearing na pideya-pideyalik na wala naman po napala ang sambayan ng Pilipino. Wala pong napala, kundi gumastos lang po ang gobyerno natin. Sa mga pakain, inabala lang po yung mga taong Meron po bang naging resolution doon? Nabalitaan nyo na po ba kung ano nangyari doon sa pideyalik ni Bato de la Rosa? Wala ho, Yun mga lang. kababayan. Hanggang ngayon po, questionable sa taong bayan. Ano na ba nangyari doon? Di ba? Ikinulong lang si Picoy. Masaya pa si Picoy. Yan yung problema kasi para lang mapaniwala din yung taong bayan, parang sinisimulan lang pero hindi tinatapos. Di ba? Tapos tayo naman, as long as sinimulan, wala na. Ika-count na natin yun as parang yan, achievement yan. Yan talaga, may ginagawa talaga. Di ba? Dapat siguro magsimula tayong magbilang is yung mga natapos din talaga or yung mga nasolusyonan. Kaya ho, mga bossing, di pa mo sir, yung mga ganitong estilo ho, ni Bato de la Rosa, halatang gusto na lang ho niya na isalba yung kanyang kandidatura. Dahil ako ho, naniniwala, mga boss, naniniwala, pag hindi na isalba ni Bato de la Rosa ang kanyang kandidatura at hindi na ilagay ang sarili niya sa posisyon na 12, baka maging babalik na po ito sa Davao. Pagbalik po nito sa Davao, mga kababayan, baka unti-unti nang mag-ala kibuloy ho. Ano masasabi niyo diyan? Naniniwala po? Ay nako, bakit nagiging malaki buloy lahat? So, ang malaki buloy lahat, ibig sabihin, bigla-biglang nawawala or nagtatago. Diba tayo? Ginagamit nila paulit-ulit yung sinasabi nilang madami pa ding adik, madami pa ding bumabatak. Naubos po ba nung panahon ng dating Pangulong Duterte hanggang matapos yung kanilang yung kanilang termino? Hindi naman ho Pinangakuan tayo 6 na buwan. Hindi naman ho natupad yun. Humingi ng 6 na buwan ulit o 1 taon dahil daw po napakalala pala ng problema ng Pilipinas sa droga. Naubos po ba ng 1 taon? Hindi ho. 6 na taon natapos yung kanilang panunungkulan. Meron pa naman din ho, mga kababayan. Gusto nilang pagmukain ho na itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, pabaya. Kumbaga, mas magaling po sila na lumaban kontra droga. Hindi po dahil kung titingnan Ikaso lang, ang pagiging presidente kasi ng Pilipinas, hindi lang naman nakapokus sa about drugs. May kanya-kanya namang Halimbawa, yun sa, anong tawag dyan? Yung, kalimutan ko, investment ba? Something like that. Yung mga pinagagawa ni PBBM ba na pumupunta siya sa ibang bansa, nakikipag-negotiation sa something like that. Diba? Basta sobrang daming trabaho ng presidente. Hindi lang naman umiikot about sa problema sa droga, 'di ba? Nandiyan pa kahirapan, nandiyan pa sobrang dami talaga. So hindi talaga natin masasabi na mas better yung administration ni P. Duterte over sa administration ni Marcos ngayon. 'Di ba? May kanya-kanyang yan eh. Ewan ko kung pwede nating ikumpara yung Marcos administration at Duterte administration siguro after na ng termino ni Marcos kasi kakasimula pa lang din naman eh. 'Di ba? po yung mga balita, mga bossing. Nahuhuli po yung mga malalaking sindikato pero hindi naman po mga tegi. Nahuhuli, nasa sakote yung mga bilyon-bilyon na droga, mga kababayan. Tingnan nyo, alam ko naman na naririnig nyo na ito sa mga balita na kumbaga ang sinasabi ng iba. Kaya naman inilunsad yung laban sa droga na yun, kumbaga para yung kanilang negosyo ay walang hadlang, tuloy-tuloy, walang kalaban. No? Sabi ni Liv Morgan na nandiyan na din, Duterte is the mastermind after all. Yung mga magnetic lifter, hindi pa din sinasagot. Yung triad ni Pulong, ako yung kay Pulong, mga kababayan, kung ako si Pulong, nandoon ako, harap-harapan, gusto kong ipahiya si Trillanes. Alam nyo, habang nandoon si Trillanes, si dating Senador Trillanes, at nandoon si Pulong Duterte, mga bossing, harap-harapan ho, O sige, ilabas mo yung likod mo. Kung walang tato na triad yan.
Para matapos po, mga kababayan, yung mga pagtatanong sa amin at yung haka-haka na ang pamilya Duterte sangkot sa mga illegal na droga. Matatapos po yun agad-agad. O eto, Trillanes, yung likod ko, tingnan mo. Di ba walang tato na sinasabi mo? Di ba walang dragon na sinasabi mo? Tapos, 'Di ba? Yan yung problema sa kanila. May mga ibinabot to sa kanila, hindi din naman nila sinasagot. Like yung din yan ng confidential funds ni Sarah. Imbis na ipakita niya talaga kasi pinanghahawakan nila na confidential nga 'di ba? Confidential nga 'di ba? Ano pang purpose na panghawakan mo yung word na confidential kung sirang-sira na yung pangalan mo? Ano, wala kang survival instinct? Or wala ka lang talagang maipakita or hindi mo na lang talaga malulusutan yan kaya ginagamit mo na lang na shield yung term na confidential nga, di ba? Kasi yan yung yan din yung pinanghahawakan ng mga deportes nila eh. yun. Tatatako sa isip nating mamamayang Pilipino, mga kababayan. Oo nga, no. Sira ulo tong si Trillanes. Niloloko lang tayo, may tatu-tatu daw ng triad. Kung inilabas ho, mga kababayan. Bakit Tama. hindi inilabas? Napakasimple lang ho, mga bossing. Pahiya, malamang, at tapos ang credibilidad ni Trillanes doon. Bakit hindi lumabas? Ngayon ho, ang pakalat ng mga DDS nila, mga bossing, si Trillanes daw ho, humingi ng patawad kay Lapulong. Nagtanong agad ako sa kanila, mga boss. Tinanong ko yung secretary, ma'am, totoo ba to? Humingi kayo ng tawad kay Pulong Duterte at kay Mans Carpio? Wala naman daw kung katotohanan. Mga kababayan, yung mga DDS lang daw ang nagsasabi. Bakit naman daw huhihingi ng tawad? Sa tinagal-tagal ng panahon, ilang years na ho. Anong sabi sa akin? Sir Mark, walang katotohanan yan. Sa tinagal-tagal ng panahon, na lumalaban si dating senador. Tapos ngayon pa kaya, bakit siya mag-apologize? At sasabihin na unfounded, lumalabas na nga sa quad ko. Correct. Tama. Sobrang laki ng tinapay ng mga yan. Malabo nang magtagpo yan eh. Parang tubig at mantika yan eh. Nakikita na. Ngayon pa mag-apologize si dating senador Trillanes. Napag-uusapan na nga sa quad ko. Di ba? Balikan natin si Bato. Pa-etching lang ni Bato to. Kumbaga, palabas lang ho ni Bato to, mga bossing. Para isipin ng sambayan ng Pilipino, ang pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos ay magulo. Sila lang ho kasi yung walang kapayapaan. Ultimo ho, doon sa mga supporter nila, nag-aaway-away. Ultimo ho, doon sa kanilang paedsa-edsa na laging isinisyo ni dating Pangulong Duterte. Wala ho pumupunta. Yung usapan niyang dalawa na yan, napatungkol ho sa napatungkol sa West Philippine Sea. Kanino tayo mas maniniwala ngayon? Na nakita natin West Philippine Sea, doon pa lang sa gentleman's agreement nila eh. Grabe yung pagka natin doon eh. Na-shock talaga tayong lahat doon. na wala pong ginawa ang dating Pangulo nung siya ay nanunungkulan sa West Philippine Sea. Di ba? Parang mas kapanipaniwala ho na ang dating Pangulong Duterte ang nagpabalik. Tama naman. Tama naman siguro yan. Or tama nga yun. So, yun lang naman mga kanoise. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun. So, again, ang video nyo na ay mula kay The News Board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Tatakbong senador ngayon. Tapos, nasa bingit na. Na 50-50 pa na makapasok sa pang 12 si Tobats. So kayo men, nasa sa inyo na lang talaga yan kung iluluklok nyo pa yan. Kung siguro para sa inyo, na-satisfy kayo, bahala na kayo dyan. Basta para sa akin, malabo talaga men. Grabe yung performance nila as a senator that time. Talaga grabe. Sobrang cringe. Diba? Si Senator Robin Padilla din, ganun din. Tapos ngayon, magdadagdag pa kayo. Willie Rebillame, Philip Salvador. Diyos ko. Huwag na lang. Tapos yung kay kay Senator Bongo kasi yun nga, parang sobrang daming tawag dyan, humanga kay Bongo dahil dun sa malasakit na niya is, nasa sa inyo na lang din talaga yan, kung yung nasa laman ng puso nyo. Or siguro sometimes, hindi din naman talaga pwedeng puro lang tayo asa sa puso, kasi syempre, ang bansa naman natin yung mapapahamak or, bansa natin yung magsasuffer if ever na iluklok natin yung mga tao na parang, yun nga, may mga some kind loyalty. Loyalty hindi sa bansa, kundi loyalty sa mga nakakataas pa sa kanila. Diba? Medyo nakakadismaya yung part na yun talaga na iniluklok mo yung tao. Naalala ko tuloy, number 1 senator natin, boto-boto pa ako kay Robin Padilla kasi yung election nga, sobrang ganda niya, bulol. Sobrang ganda ng mga pinagsasabi niya na parang about ato yun sa West Philippine Sea, na parang ganyan, tapang-tapang. Tapos nung manalo na biglang
ako'y natatapangan sa ating presidente. Biglang ganun. Kasi parang hindi daw natin kaya yung China. Anak ng teteng. Di ba? So, medyo ano talaga siya, medyo nakakadismaya. At the same time, yun, sana hindi na tayo magluklok pa ng mga politiko na makikitaan na lang natin ng puro loyalty na lang talaga sa tao. So sana sa Pilipinas loyal sa Pilipinas. About naman dun sa sa mas maiging daw na dilaw na lang yung iboto. Nasa sa inyo na lang din talaga yun din. Kasi ako ayaw ko ring bumoto ng dilaw muna sa ngayon. Obserbahan pa natin. Siguro wala. Nasa sa inyo na lang talaga yun. Be wise na lang talaga tayo. Hindi naman siguro tayo bulag sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. So, nasa sa inyo na lang talaga yun. So again, hanggang dito na lang muna the news board. Supportahan nyo yan. Again, also Pilipinas, like, comment, share, subscribe. So comment down below if ilang porsyento mananalo yung mga Duterte this coming 2025 and 2028. So that's it. Thank you so much for watching Filipinoises.